Dahil nga doon sa usapin lupa, ang sabi nga niya damay si Sarah, nalulungkot ako. Kaya nung binabasa niya yung part na yon, na nagumaralgal yung boses, napuna ko yun. Ang worry ko yung medical kasi prior to the presentation niya, mababa yung sugar, tapos hindi pa siya kumain, hindi pa siya nagbe-breakfast noon. And then, unexpectedly, pinabasa sa kanya yung, yung supplemental affidavit na ang haba talaga. He was not prepared na basahin yun. Ang alam lang niya is that tatanungin siya by paragraph, but he was required to read. Medyo mahirap yun. Talagang umabot sa point na umaralgal na yung boses. Nag-worry kami dahil doon sa isyong medical, yung sa sugar niya kasi. You mean to say, ano ba siya? Diabetic? Ganon? Parang ganon ho. Kaya doon kami nag-aalala, baka mamaya mahilo or mag-collapse. Kasi prior, around 8 o'clock, 8:30, namumutla pa siya. Kaya nga may medical na naka-standby po doon sa gilid. Oo, kasi pag diabetic, dapat yan mga frequent, di ba? Small meals, pero hindi pala siya nag-breakfast. So, Kaya may dala kaming soft drink nung sa gilid ng BJMP. Meron kaming dalang soft drinks po na. Pero how would you assess, Attorney Raymond? Kasi matagal din yung pagsalang sa kanya up to 3 p.m. at marami ho yung mga nabunyag, yung mga lumutang na issue na talagang kami lahat nagulantang din sa mga testimonya na binahagi niya kahapon. Overall, how would you assess yung kanyang naging pag-testify sa kahapon sa House Justice Committee? Well, kahit ako surprised na the way he testified. Kasi pagkausap mo sa JD, yan, napakahina ng boses niyan, malungkot, laging malamlam ang mukha. Kaya ando pa rin yung apprehension namin bago siya magsalita. Kasi baka mamaya magkaroon siya ng, alam mo yung shock sa ganung karaming tao, ganung paliwanag. Kaya nga. Kaya meron pa rin kaming apprehension na magsimula na, kasi minsan ini-interview namin yan, nanginginig yung kamay, natetensyon. Kaya nga before the hearing, naglalakad-lakad yan para ma-exercise. And the way he delivered yung answered yung mga questions, without reading yung kanyang sinumpaang salaysay, doon mo makikita na kabisado niya yung yung salaysay niya kasi nga ginawa niya yan. Ako na nga yung nag-advise sa kanya from time to time na pag tinanong ka about paragraph, you can go to your supplemental affidavit para ma-refresh yung memory niyo. Mapapansin mo, bihira niyang tingnan yun, bihira siyang sumasagot na nagbabasa. Talagang ang testimony niya based on his recollection. So marami nagsabi sa akin yan na magaling sumagot. Hindi katulad ng ibang mga witnesses dati ng yung mga nilalabas sa Senado na sasagot pa lang ng tanong, tatanong ko sa lawyer ko, pwede magkonsulta sa lawyer ko, ibibigay yung mic sa lawyer. Hindi nangyari kahapon yan. The only way na kinakausap ko lang siya para tanungin kung gusto niya mag-bathroom break or kung gusto niya mag-merienda kasi kami na yung nagutom dahil ayaw niya kumain. Kaya nga, attorney, kasi kanina may nakausap rin kami na expert, yung Associate Dean at saka Assistant Professor sa UP College of Law. Mismong siya, abogado, si Attorney Paulo Tamase, nabanggit niya na hindi naman basta-basta talaga mga witnesses na may mga corroborative yan. Hindi pa naman siya talaga nakukonvince. Pero the way he was talking daw, mismo si Madriaga, may consistency. Consistent siya at saka alam niya yung mga, let's say, pati kotse, pati yung lugar, yung mga litrato, nakaka-relate siya. So, kasi doon mo makikita kung scripted yung mga sinasabi, di ba? So, as far as others are concerned, mga pundits were saying, may pagka-label pa nga nila medyo authentic. Ganun din ba ang tingin nyo how he performed yesterday? Opo, kasi mahilig po si Ramil na mahilig siya magsulat. Mahilig siya mag-compose ng kwento niya. Tapos i-reduce na lang namin ito ng affidavit. Wala akong lumabas na dokumento na hindi niya inapruban. Pag sinabi niya yung mali ito, hindi niya sasabihin yan kasi mali yung aming recollection. Siya yung nagpa-final edit ng salaysay niya. So, nung nagte-testify na siya kung makapapansin Attorney? Hindi siya Attorney, medyo nawawala yung signal nyo. Narinig nyo ako, Attorney? Naka-focus siya sa mga nagtatanong. Napakagaling niya sumagot. Na-impress po talaga kami. CTO lang ako Yan, okay na? Ayan, okay. Hello? Yung... Hello? Hello, attorney. Malinaw na. So sabi nyo, na-impress din kayo sa pag-testify niya kahapon? Tama? Hello, attorney. Okay.
Tatawagan uli natin si Attorney Raymond Palad, legal counsel ni Ramil Madriaga. Napaka-importante kasi marami tayong itatanong dahil nga dun sa testimonya, no? At importante kasi yung mga revelation niya kahapon, lalo na yung pag-sign niya nitong bank secrecy, yung waiver of bank secrecy, para payagan ng House Justice Committee na i-scrutinize ang kanyang bank records doon sa kanyang supplemental affidavit. Attorney Raymond Palad, teka, tinatawagan pa ho natin, pilitin natin kahit makuha natin via audio na lang. Kanina kasi via via Zoom. So para makausap natin si Attorney Palad. Gusto ko lang kasing alamin yung pagbalik niya kasi nakakulong si Ramil Madriaga sa Bikutan no? Kung ano yung overall assessment niya. Anyway, nandiyan na. Nasa Zoom uli si Attorney Palad. Attorney Raymond, si Danny Buenafe uli. Malinaw na tayo? Naputal pa. Oo. Ano po yan? Okay, malinaw na, Attorney? Narinig? Okay na, malinaw na po. Okay. Attorney, yung pagkatapos ng testimony niya kahapon, binabalik na siya sa Bikutan. Ano ang binanggit niya sa inyo so far doon sa at least na i-release niya lahat yung mga gusto niya sabihin in a Justice Committee hearing? Pagtayo niya doon, pumasok lang kami sa holding area. Uminom ng tubig, then nag-pull out na sila. Ang sabi lang niya sa akin is, maraming salamat na hindi niyo ako pinababayaan. Tapos nag-pull out na siya, hindi na nga ako kumain. And siguro around mga 4:15, 4:20 po, nasa Bikutan na po siya. Pabalik na po. Okay. Masaya po siya. The way na nasabi niya yung gusto niya na matagal niya nang ilabas yung nasa dibdib po niya. Okay. Bali hindi na pala kayo nakasama pabalik sa sa piitan niya. Hindi na po. Hindi na. Okay. Hindi na po. Okay, so he was very much satisfied at na-release niya na yung mga sinabi. Pero itong maraming mga importanteng mga binitawan siya doon, itong pag-sign niya ng waiver sa bank secrecy, nabanggit kasi doon mga 6 ba yung bank accounts niya na supposedly sa tulong ni former President Duterte. Tama ba? Just to make sure. Tama yung testimony, yung pagkarinig ko. Tama po yun. Nakita ko mismo yung checkbook niya na meron siya sa China Bank. Ang recollection niya, meron siyang 3 China Bank account sa iba't ibang branches. I think may Land Bank pa, may Metro Bank pa. So sabi namin, in order to validate yung kwento mo, kasi because of the bank secrecy, gusto namin malaman talaga yung gaano kalaking pera ang pumasok at lumabas diyan. At least we can establish yung credibility niya pag umabot na sa trial na naging dami nga siya, nagamit siya ng dating Pangulo sa money laundering. Kasi that will strengthen yung testimony niya na ganun siya ka-close dun sa dating presidente na pinagtitiwalaan siya ng daang-daang milyong piso bilang dami. Merong siyang mga kwento sa akin na pumipirma na lang siya ng cheque in blanco at iniiwan daw sa bangko. At merong time na darating na lang siya sa bangko, hindi siya pumipila doon, nakaready na yung pera. So sabi niya, willing siyang mag-sign ng waiver, hindi naman niya kasi pera yon. So we would know, malawak na investigation po ito aside from the impeachment. Makikita natin dito kung sino yung pwede maging liable sa money laundering na issue na to. Okay. So pag ganyang nag-sign na siya nitong waiver ng bank secrecy. Hello, attorney? Can you hear me? Pare, pag nag-sign siya ng ganito, kasi ang importante raw magkaroon ng corroborative, testimony din. Let's say from a bank executive in one of those banks na sinasabi niya, iyon kasi sabi sa akin ng isang yung lawyer nga kausap namin, that would help at least malaman natin ang credibility niya as a witness, at saka pwede naman palang gawin nyo sa Justice Committee, hindi naman kailangan makarating pa sa Senate yung mismong pagharap din ng mga bank executives, tama ba? Oo. Tama po yan. Yung ganyang mga usapin na sabihin nating extraneous sa impeachment, pwede yung magkaroon ng committee report yan na ipasa sa ibang committee or sa NBI or sa PNP or sa AMLA para magkaroon ng separate case sa money laundering doon sa mga taong involved. Matitrace po kasi dyan kung sino, saang branches nag-deposit ng pera, kung saan nagkaroon ng money transfer sa mga branches, at yung time of withdrawal. That will kahit papaano strengthen yung kanyang position na siya pinagkatiwalaan ng dating presidente, at sa sobrang tiwala dumadaan sa kanya ang daang-daang milyong piso po. Pero so, iba po yan sa impeachment, pero
That's one way of proving na ganun siya pinagkatiwalaan ng dating Pangulo po. Oo nga. So kasi importante yung development na yun, yung pag-sign ng waiver of bank secrecy. So ibig sabihin, meron bang binanggit siya na let's say magkano yung nilalaman ng mga bank accounts na yon, yung 6 na yon, na parang nag-serve nga siya as dummy for issue ng money laundering? May ganun ba? Actually, wala ho siyang copy ng passport. Ang sabi lang sa kanya ng dating Pangulo, pag tinatawagan siya, may bank account ka na dyan sa branch na yan. Mag-withdraw ka. So, hindi niya alam yung magkano pumapasok. Ang alam lang niya, papasok siya sa bangko, merong kukunin ng pera, 100 milyon, 200 milyon, tapos i-deliver sa iba. So, hindi niya alam kung sinong nag-deposit, kung magkano ang withdraw, kung magkano yung laman ng account. Kaya sabi niya, pabuksan mo, attorney, para makita natin kung gaano kalaking pera ang pumasok dyan. Kasi sabi niya, hindi ko naman pera yan di pabuksan natin. Kaya malakas ang loob niya na, at kami naman, nag-waiver kami kasi nakakita kami ng isang checkbook sa China Bank na talagang may pera, meron siyang checkbook. Nag-i-issue, I think nag-i-issue pa siya ng isang checking million. And yet, wala naman siyang stable na trabaho, di ba? So, ang mabigat dito, Danny, yung binabanggit niya na, attorney, pag sinampi na yung mga bank records na yan, makikita mo dyan, hindi ako nag-apply ng opening ng bank account na katulad ng ordinaryong tao na pupunta ka sa branch, mag-fill up ka ng form, ng IDs. Hindi raw niya ginagawa yun. Basta meron na lang siyang bank account, may pera siya doon, kung magkano, hindi niya alam. Oo, kaya nga. So meron lang siyang checkbook, kung magkano i-release, blank check lang yon, and then kung sinabi lang ni former President Duterte, eto, magbigay ka ng 50 million, parang ganon, isusulat niya lang. And then ibibigay. Wala siyang control sa pag-release ng pera doon sa bank account. Meron siyang sinabi sa akin na nakapirma niya na siya doon sa mga cheque in blank. Kaya pag sinabi sa kanya may kukunin kang pera sa ganitong branch, pipikapin niya lang yung pera. Okay. So mahalagang mabuksan yan kasi matitrace dyan kasi minsan may mga tinatawag na online transfer, yung bank to bank. Kung cash transfer din, I think makikita yan sa record ng bangko kung sino yung nagpasok ng pera. Meron dyan mga deposit slip, meron dyan mga CCTV sa bangko. At meron dyan mga record ng bangko kung sino nag-deposit ng 50 million o 100 million sa isang particular na araw. So magandang malaman po yung bagay yan. Para lang malinaw sa mga, let's say, nakikinig sa atin ngayon, siya yung tipo na hindi yung typical na bank account holder na merong access dun sa pera. Ibig sabihin, someone is parang dictating to him, o kunin mo to, may check, checkbook release mo tong pera na to, pero hindi niya alam kung ano nilalaman. Let's say, binanggit mo, China Bank, 3 account, Metro Bank, at saka Land Bank. Tama ba? O hindi niya alam? Hindi niya po alam kung magkano yun. Kung may pumasok na pera, hindi niya alam. Ang alam lang niyan, may bank account siya, sabi sa kanya ng PRRD, at pag inutusan siyang may kukunin kang pera sa ganitong branch, pupunta siya. And before nilagay sa affidavit niya yon, nakita namin talaga na meron siyang checkbook sa China Bank. So, pag sinerch yung pangalan niya sa China Bank, lahat ng branches lilitaw yon kung ilan ang bank account niya. Pasasabi na rin later on ng AMLA yung mga supporting documents sa bank account opening form, yung mga specimen signature, magkakaalaman na kung paano nabuksan yung bank account na yun. Ayun, so malaking bagay pag na ano yan, 'di ba? Yung bank secrecy ma-waive, at least may mga bank executives or AMLA will pursue that. Malalaman natin kung sino yung mga more or less, 'di ba? Mga tumanggap at pera na na-release, 'di ba? Tama? Oo, kasi alam mo yung mga deposit ng hundreds of million, 50 million, hindi bihira yung papasok ka ng bangko na may talagang isang bag na pera. Under his name, Pagpapabilang ka doon sa cashier, abuti ng oras yun. Normally, pag ganyan, withdraw sa account, then deposit sa kabilang account nang hindi mo na hinahawakan yung pera. Alam mo, punta ka sa counter, withdraw ka ng 10 million, without getting the money, may deposit slip ka papunta sa account. Matitrace yan ng AMLA, yung source ng funds. Okay. So, another angle yan, malaman natin yung mga person involved sa money laundering. Okay, attorney, medyo kapos na tayo sa oras. Meron pa bang schedule na hearing siya na i-invite pa uli ba siya sa House Justice Committee? Hindi ko kami nasabuhan. Hindi ko kami nasabihan kung pababalikin siya sa 22. Pag-aantay na lang mo kami nasabihin na kung makaka-receive kami sa office ng patawag. Definitely pag gano'n, hiling uli ang House ng permission sa korte para payagan siya dumalo. Sa ngayon po, wala pa. Okay. Yung sinasabi ni Attorney Paulo Panelo
na sinasabing ano na siya, weakest link, at bakit sa kanya magtitiwala, eh hindi naman siya miyembro ng, let's say, malapit sa pamilya, ganun. Hello? Yung sagot ko po dyan, Oo. number one, hindi naman part ng impeachment team legal defense si Attorney Panelo. Oo. Lawyer lang po siya sa perjury complaint. So nangyayari ngayon, siyang nagiging attack dog ni BP Sara to attack the character of Ramil. Oo. Mapupunan mo sa mga interview sa kanya, Oo. pag-atake kay Ramil, ang dami niyang sinasabi. Pag tinanong mo sa kanya yung aspeto ng disallowance ng confidential funds, yung mga mere grace teatros, bigla niya sasabihin, ay wala akong alam dyan. So, whatever statement na binibitawan ni Attorney Panelo, madaling i-deny ng defense team. Kasi Okay. sabihin nila, he is not authorized to speak for the defense team ng impeachment. So Sige. meron silang Oo. option for deniability. Ah. Siguro ang gawin ni Attorney Panelo, no, si Panyero, Oo. instead of lawyering sa ganyang mga interview, sabihin niya na lang siya na mag-OBP spokesperson na lang siya para pwede siya magsalita sa lahat ng bagay. Para Diba? to defend. Kasi the nangyayari PP. ngayon, Okay. attack sa character, hindi nila inaatake yung issue. The best niyan, Oo. yung mga statement ni Panyero, yung kliyente niya dapat magsabi niyan under oath. Hindi yung Oo. nagkakaroon ng Parang- hearing sa House, Oo. tapos sila nagrarally or nagpe-press con sa labas ng building. Hindi ganun ang proseso ng ng Sige. determination ng probable cause. You should know that as a Sige. lawyer na Oo. cases are won, yung nadidepensahan, when you go to the proper forum, Sige. doon sa House. Okay. Huwag doon sa Oo. puro press con lang yung depensa niya, di ba? Sige, attorney. Nako, maraming salamat sa Sige ibinahagi ninyo. Sana itong huli. Hindi yung huli. Okay, salamat ho. Thank you. Thank you pa. Yan ho si attorney. Attorney Raymond Palad, siya ho legal counsel ni Ramil Madriaga. Pero